Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Sa mga nakaraang linggo, tayo ay nag-usap at nagbahagi ng salita ng Panginoong Hesus na nagmumula sa Juan 6. At ngayon ng umaga, ipagpapatuloy ko po ang ating pag-aaral at ang mensaheng ibinigay sa akin ng Panginoon ay magmumula sa Kabanata 6, 51 hanggang 58. Kaya ako po umaasa na tayo babasbasan ng Panginoon sa ating pag-aaral at pakikinig. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, bigyan niyo kami ng karunungan, bigyan niyo kami ng pusong sumasamba at nagpapasalamat at susunod sa iyong mga salita. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng kasiglahan, kalakasan, kapayapaan, at anumang balakid sa aming pagsamba at pakikinig, tanggalin niyo, Panginoon. At amin pong binibigay sa inyo ang aming mga sarili. Sa umagang ito, napunuin niyo kami ng iyong biyaya, ng iyong kalinga, at ng iyong karunungan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tatandaan po natin, nagsimula tayo sa Kabanata 6 ng pakainin ng Panginoong Jesus ng kukunting isda at tinapay ang 5,000 mga taong lalaki. At sinabi ko noon na maaring sobra pa sa 5,000 kasi kasama ang mga bata at mga asawa. At siyempre mga babae. Kaya ngayon mga kapatid, tatandaan din natin na susunod na pagtatalakay doon ang paglakad ng Panginoong Hesus sa tubig, ang paghanap sa kanya ng mga tao dahil nga siya ay gumawa ng himala, nagpakain siya. At ito nga ang ating pag-uusapan ay ang pagpapakilala ng Panginoong Hesus na siya ang tunay na tinapay na nagmumula sa langit. Na sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At dahil dito sa katuroang ito ay nagkaroon ng bulong-bulungan at hindi makapaniwala ang mga tao. Hindi ba anak ni Jose ito? Hindi ba ito'y ordinaryong tao lang? Paano siya manggagaling sa langit? At isa pang katanungan, paano naman siya makakain natin? Ang kanyang laman ay hindi naman tayo kumakain ng gano'n. At paano natin maiinom ang kanyang dugo? So dahil dito, ipinaliwanag ng Panginoong Hesus muli at ating pag-aaralan. Anong kahulugan ng kumain ng kanyang laman, ng tinapay, at ang uminom ng kanyang dugo? Sapagkat kung ating isipin, di ba, pinagbabawal sa lumang kautusan ang pagkain ng anumang mayroong dugo. At parang lumalabas tuloy na kaya sila bubulong-bulungan, mali ata itong katuruan nito. Subalit, napakagandang isipin na ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng katuruan na may kahulugang spiritual. At ginamit lang niya ang halimbawang pisikal, ang pagkain at ang pag-inom upang maituro sa atin ang tunay na pananampalataya at tunay na pagiging Kristiyano. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ito po ang aking inihanda para sa atin at binigay sa akin ng Panginoon sapagkat medyo natagalan ako bago matapos ito sapagkat gusto kong maunawaan natin ang lubos kung ano nga ang kahulugan ng pahayag ng Panginoong Jesus. Kaya ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol dito, ang nabubuhay sa tinapay. At ito nga ay halaw natin sa Juan 6:51 hanggang 58. So tingnan natin mga kapatid at samahan niyo ako, babasahin natin to para maunawaan natin. Juan 6:51-58.
Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Sunod, dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, malibang kainin niyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Pagpalain tayo sa pagbasa ng kanyang mga salita at tunay nga mga kapatid na kamangha-mangha. Kung titingnan natin sa ordinaryong pamumuhay, paano ka nga naman kakain ng laman ng tao at iinom ng dugo nito? Kaya tutunghayin natin ang katotohanan ng kanyang sinasabi sapagkat dito nagkakaroon ng hindi magandang interpretasyon. Sa ibang mga iglesia o paniniwala o relihiyon, ang sinasabi nila na kapag nagkaroon sila ng communion o Lord's Supper, ay nagiging actual na dugo at laman ng Panginoon ang kanilang kinakain at iniinom. Ay maling-mali sapagkat hindi ito ang katuruan ng Panginoon. At ito ay pundasyon din sa ating buhay Kristiyano. At kung ito'y ating hindi pag-iisipan at tatanggapin, mababaw at hindi effective or tibay ang ating pananampalataya. Kaya nga sa umagang ito, ito ang ating tutunghayan. At dahil nga dito, nakita ko na ang isang paglalahad o ang paraan upang maunawaan natin ang mga bagay na ito ay makita natin at tunghayan na maayos na tunay ngang ang aral o turo sa atin ng Panginoong Hesus ay dapat nating maging pundasyon ng buhay natin. Ano mga kapatid? So, tuloy tayo. Ito nga ang sinasabi niya. At ito ang nilalaman at mga aral na nagmumula dito sa Juan 6:51-58 o 51-58. Tatlong bagay ang ating makikita dito sa maikling talata na ito na binigay sa atin. Una, si Jesus ang tinapay, yun ang sabi niya. Pangalawa, dahil siya ang tinapay, kainin natin ang tinapay. At pangatlo, mabuhay sa tinapay. So, isa-isahin natin mga kapatid. Tutunghayan natin ito at pag-aaralan natin kung paano natin ipamumuhay ang katotohanan ng kanyang katuruan. Kaya isa-isahin natin ito mga kapatid at samahan niyo ako. So, una, ito po ang sinasabi. Si Jesus ang tinapay. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Buhay na walang hanggan. So ito nagkakaroon ng pagkakaiba ang pananaw ng mga tao. Kasi ang tingin nila,
physical yung tinapay na sinasabi. Subalit ang sinasabi ng Panginoon dito, kayo ay mabubuhay na espiritual na walang hanggan dahil sa akin. Eh, ano nga ba ang gawain ng tinapay o pagkain? Tatlong bagay ang nakita ko at marami pa siguro. Una-una, kagalakan. Salitang English, satisfaction, kagalakan, at kasiyahan. Nasisiyahan tayo, nagagalak tayo kapag tayo nabubusog, di po ba mga kapatid? At yan nga ang magandang sinasabi ng Panginoong Hesus na meron tayong pangangailangang spiritual at laging kulang tayo at kulang tayo sa kasiyahan. Kaya nga humahanap tayo ng iba't ibang uring pagkain, iba-ibang uring yung mga paborito natin, at iba't ibang uring eksperyensya o karanasan upang magkaroon tayo ng kagalakan at kasiyahan sa buhay. Pero ang lahat ng ito ay hindi napupuno dahil ang ating higit na pangailangan at malalim na pangailangan ay ang spiritual na mga bagay. Ang ating kaluluwa, ang ating spirito. Kadalasan nabubuhay lang tayo sa physical. Kaya hindi tayo satisfied. Yun ang sinasabi ng Panginoon. O, ano pa ang ating mga pag-aaralan dito? Ang pagkain at ang tinapay nagbibigay ng kalakasan. At alam natin yan. Tayo kumakain upang tayo maging malakas na pisikal. At sa ating pag-uusap, ito ay kalakasan spiritual na binibigay ng Panginoon. Pagamat, hindi rin natin masasabi, may iwasang sabihin na kung malakas ang spiritual na buhay mo, meron ka rin kalakasang pisikal. Alam niyo bakit? Kung halimbawa, ikaw may pangamba, kahit wala kang pananampalataya, nagpagkatakot ka, kahit ano ang kainin mo, tataba ka lang, kahit kain ka ng kain, stress obesity ang tawag doon, pero hindi ka na satisfied. Wala kang kapayapaan, wala kang kasiglahan. Sapagkat wala sa iyo ang tinapay ng buhay. Yun ang dahilan, sabi nga nila, at I've been trying to examine this, tinitingnan ko nga, ang relasyon ng pagiging masyadong mataba sa kakulangan ng kapayapaan at kagalakan sa Panginoon. Nakikita ko ang lahat ng ating physical na problema ay nanggagaling sa spiritual. Di po ba? Dahil hindi ka makatulog, hindi magkakasakit ka. Dahil hindi ka makatulog, kakain ka ng kakain. Okay, malungkot ako, kakain ako. May problema ako, kakain ako. Ayun, tuloy. Nagkakaroon tayo ng problema. Pero ang kinakain natin, sobra, ay yung mga bagay na hindi naman dapat yun lang. Kundi, di ba? Sabi nga ng Panginoong Yesus, oh, hindi lang naman sa tinapay na pisikal, kundi sa tinapay na buhay, kundi ang kanyang mga salita. Kung tinutoksosan ng demonyo, di ba? O hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Ayun, kung wala kang spiritual na kalakasan dahil sa tinapay ng buhay ng Panginoong Yesus, kahit anong tinapay ang kainin mo physical, hindi ka masasatisfy. Okay? Tama po ba yan? O, pangatlo, kakayahan. Ito ay binibigay sa atin ng Panginoon kung paano natin maunawaan ang mga bagay na spiritual. Kung paano tayo mabubuhay, uunawa o maintindihan natin ang kanyang mga salita, gumawa ng gawain spiritual para sa kanya, at gayon din naman, gawain din physical o natural na tulad ng ginagawa ko ngayon, ang magbahagi ng salita, makapagturo, at makapagproklama ng salita at ebanghelyo ng Panginoon. So nakita natin pang kapatid ang kasiyahan, kasiglahan, okay, kalakasan, at syempre, ang kakayanan na binibigay sa pagkain banal na tinapay. Hindi lang, kadalasan sinasabi ko, kadugtong ng buhay spiritual ang buhay na physical. At kung hindi maganda ang kondisyon ng ating spiritual na pamumuhay,
maaaring hindi rin maayos ang ating pisikal na pamumuhay. Nakita po natin yan, kaya kailangan natin mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon na tinapay ng buhay. Diba? O sige, dadako tayo sa ating pangalawa. Ang pangalawang sinasabi ko ay ang pagkain ng tinapay. At ang pagkain ng tinapay dito, sinasabi ng Panginoon, kung kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay, ang ibig lang sabihin ng pagsampalataya sa Kanya. At dahil dito, titingnan natin ang buod ng pananampalataya. Buod ng pananampalataya ay maniwala, tanggapin, magtiwala, manatili doon, at lumago. Nang ibig sabihin ng pananampalataya. At ating pong bigyan ng kaunting paliwanag ito mga kapatid. Kung naniniwala ka na pagkain yung kaharap mo, ano gagawin mo? Tatanggapin mo siyempre. Pangatlo, ano gagawin mo? Kakainin mo. At ang pagkain ay nasa katawan mo at patuloy siyang bibigay sa inong sustansya. Depende sa uri ng pagkain na ginawa mo. Ganon din sa ating pananampalataya. Maliwanag, tanggapin natin. Ating pagtiwalaan na tayo ilalago at pang-apat, siya ay magiging buhay na natin. Sapagkat nasa loob na natin ang pagkain. Di ba? Okay? So, susunod mga kapatid, pangatlo, ito mahalaga sa atin, sa bawat isa sa atin, ay malaman natin na hindi ka lang dapat kumain. Kailangan patuloy na mabuhay ka sa tinapay na Panginoon. At ito ang ating mahabang pag-uusapan ngayon. Isa-isahin natin ito. Kung paano mabuhay sa Kanya, mabuhay ayon sa Kanya, mabuhay para sa Kanya. Ito ang ibig sabihin ng buhay Kristiyano. Ito ang ibig sabihin ng ating pananampalataya. Kung nasa atin ang tinapay ng buhay ang Panginoong Hesus, mabubuhay tayo sa Kanya. Siya ang paggagalingan ng ating buhay. Pangalawa, ano mangyayari? Siya rin ang ating laging susundin. Mabuhay ayon sa Kanya. Sapagkat tayo nabubuhay para sa Kanya. Ano niya? So, in other words, live in Christ, live according to Christ, and pangatlo, to live for Him. In Him, okay, by Him, and for Him. Tingnan natin mga kapatid, isa-isahin natin ito. Tatalakayin natin at ating uunawain, mga kapatid, ang ibig natin sabihin dito kung paano mabuhay sa tinapay. Kung paano mabuhay na may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yan ang tunay na pagkain. Paano maniwala, tumanggap, magtiwala, at magpatuloy sa Panginoong Hesus. So, una-una, ito ang ating nasabi. Mabuhay sa Kanya. Sapagkat siya ang buhay. Sa mga huling kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, palagi niya sinasabi sa 14, 6, ako ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Sa 11 sa Juan, sinasabi niya, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Kaya talagang siya ang buhay nating espiritual. At dahil dito, sa Kanya tayo manggagaling. At makikita natin dito sa mga verses sa Bible din, sasagutin natin kung paano mabuhay sa Kanya. Unang-una, isang halimbawa,
sa Galatia 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Una-una, tiyakin natin na totoo ang mga salitang ito ni Pablo na ang Panginoong Hesus nga ang nabubuhay na sa atin. Ang lumang buhay ay wala na. At ang pagbabago ay ang Panginoong Hesus sa kanyang Espiritu ang namumuhay sa atin. Kaya nga, ito ang kahulugan ng mabuhay sa Kanya sapagkat siya ay sumasa atin. Okay? Susunod, isa pong magandang halimbawa ay yung sinasabi ng talata na ito na tayo ay nasa Kanya at kasama siya. Nasa Kanya, kasama siya. Colossus 2:6-7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig niyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. Yun, magpasalamat sa Diyos. At sa katotohanan nga, may maraming ilustrasyon, ano? Kung isipin ito, mas maganda dun sa translation sa English ng Colossians 2:6-7. Kasi, ang sinasabi doon is, as you have received Christ as Lord, okay? Then, be rooted in Him and established in the faith. Dalawang imahe ang nakikita ko doon. Una, tayo parang mga kahoy na nakatanim sa lupa. Siya yung lupa. Rooted eh. Nauugat tayo sa Kanya. Ano ba ang function ng pag-uugat? Siya ang nagbibigay sa atin ng para hindi mabuwal ang halaman o kahoy, siya ang humahawak sa atin. Pangalawa, ay ang pagkain, mineral at mga sustansya galing sa lupa nagpupunta sa atin. Yun ang ibig sabihin ng rooted. Ano pa naman yung ibang ilustrasyon, yung isang imahe, ay yung parang building, established, yung parang kung kayo ay naghahollow blocks, patong-patong. Ganun ang paglago natin. Nakapatong tayo sa Kanya. At siya rin ang hollow blocks na nagiging isang construction o isang bahay na ginagawa. At siya ang nagiging kalakasan natin. So, yun ang ibig sabihin ng namumuhay sa Kanya. Nag-uugat sa Kanya at siya ang nagbibigay ng kalakasan, pinapatong-patong itong mga bloke na ito. At ang mga bloke na yan ay mga karunungan niya at ang kanyang pag-uugali na nakatulad nito na kinaranayan natin bilang mga Kristiyano. Ano mga kapatid? Sana malinaw ito sa inyo. At maganda ring ilustrasyon itong sinasabi dito sa popular na talata. Diba? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 1:5. So, katong ilustrasyon, ano? Nag-uugat sa kanya, parang konkretong bahay na mga hollow block sa kanyang buhay, pag-ugali niya. Pangatlo, parang sanga na nakatikit sa kanya. Siya ang puno. Tayo ang mga sanga. Yun ang ibig sabihin ng mabuhay sa Kanya, mabuhay sa Panginoong Yesus. Laging kasama siya, nasa Kanya, kalakasan, karunungan, lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Ano mga kapatid? Dadako naman tayo sa pagsaya sa ating sarili. Tunay nga kaya na kasama natin siya. Sumaasa atin siya. At siya ang pinagmumula ng lahat-lahat ng ating kalakasan,
karunungan, kaalaman, kasiglahan, lahat ng bagay na naging pundasyon ng buhay natin ay ang Panginoong Yesus. Siya ang lupa na pinag-uugatan natin. Siya rin ang mga construction blocks, okay, na pinagpapatong-patong. Makikita natin doon na nagiging matatag ang isang gusali dahil sa mga bloke na ito. At ito ang kanyang pag-uugali, ang kanyang buhay, ang kanyang katuruan, ang kanyang espiritu nasa sa atin. At pangatlo, sama, laging magkadikit, laging magkasama. Napag-aralan natin ito. Natatandaan ko na ito ay isang mensahe na aking binigay ng maraming pang buwan na nakaraan. Kaya mga kapatid, tandaan natin, tanungin lang natin sarili, tunay nga kayang sumasa akin ang Panginoong Yesus at ako'y sumasa Kanya. Saan nanggagaling ang aking kalakasan? Saan nanggagaling ang aking pag-asa? Ang kasiglahan. Okay, mga kapatid. Pangalawa, so first lesson, we live in Him. Nabubuhay tayo sa Kanya. Nakasama siya. Pangalawa, mabuhay ayon sa Kanya. Okay? Ngayon sa Kanya. By Him. So, ang ibig sabihin lang nito, alamin at sundin ang kanyang utos at kagustuhan bilang tanda ng pag-ibig sa Kanya. Kita niyo to mga kapatid? Hindi tayo mabuhay ng buhay Kristiyano na hindi ayon sa Kanya. So, kaya tayo tinawag na Kristiyano ay tayo ay kawangis ni Kristo. At upang maging katulad ni Kristo, susundin natin ang kanyang mga katuruan at utos at kagustuhan. Pero kung ang gugustuhin natin ay ang kagustuhan ng tao, ang kagustuhan ng ating denominasyon, although hindi masama yun, nakapokus tayo sa katuruan ng tao, hindi sa katuruan ni Kristo, hindi tayo namumuhay ayon sa Kanya. At ang mamuhay ng ayon sa Kanya ay walang iba kundi ang pagsunod sa Kanya. At higit sa lahat ay ang pagtanggap sa Kanyang mga utos at tumupad rito. O sige mga kapatid, samahan niyo akong basahin natin to. O isa, dalawa, tatlo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. 1:14-21. Kung titingnan po natin mga kapatid ulit, ang buod ng katuroang ito, makikita natin na talaga ang Panginoong Hesus at ang Christianity ay relasyon, hindi religion. Nakita niyo dito, sabi niya, magpapakilala ako sa inyo at iibigin ko kayo kung iibigin ninyo ako. Okay? At ang pag-ibig niyo sa akin doon ay ang pagsunod sa aking mga utos. Nakita niyo yung relationship, hindi obligasyon ang pagsunod, kundi pag-ibig. At dahil pag-ibig, relasyon nga. At magpapakilala ako sa inyo. Mga kapatid, maging matatag tayo sa bawat isa. Seryoso ba tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Seryoso ba tayo at gutom ba tayo na malaman ang kanyang utos? Tayo ba naman ay nagsasaulo man lang ng mga salita ng Diyos? At ang mahalaga, ang ating bang natututunan ay natatapos lang dito sa iglesia. Katapos paglabas ng pinto, nakalimutan na at hindi natin pinapamuhay. So yun ang tanong dito. Yun ang ating pag-usapan dito. Mamuhay ka ayon sa Kanya. Hindi ayon lang sa sinasabi ng tao, kundi ayon sa Kanya. Kaya ating pag-aaralan, tama ba itong sinasabi ni Kuya June? Tama ba ito yung sinasabi ni Pastor Mon o ni kapatid Peter, dalawang Peter at Kuya Alan, sino man nagbibigay sa inyo ng mensahe? Saliksikin nyo at pag-aralan sa salita ng Diyos. Okay? So yan po ang magandang practice o kagawian na dapat natin gawin. Mag-aaral tayo.
Mag-involve tayo sa Bible studies, mga kapatid. Sumama tayo sa isang grupo. Kung hindi pa kayo nag-aaral ng salita, gawin niyong seryoso 'to. Hindi yung kung kailan lang conveniente sa inyo. Okay? Pagkat ito ang sama ng loob ng Panginoon, no? Maaaring sinasabi din sa atin sa ngayon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman niyo tinutupad ang sinasabi ko. Malungkot to, no? Lucas 6:46. Malungkot kasi kadalasan nga, alam natin eh. Alam natin. Pero hindi natin ginagawa. Panginoon, Panginoon. Ang ginagawa lang natin, nanalangin tayo para bigyan tayo ng pabor ng Panginoon palagi, ng blessings palagi. Pero ang tanong, ano naman ang ginagawa natin para sa Kanya? Sinusunod ba natin ang Kanyang salita, ang Kanyang utos? May isang kautusan na lagi natin nakakalimutan, na alam natin, maaaring hindi nakakalimutan o binabaliwala lang natin. At ano yun, Kuya Jun, tatanong sa akin? Ay tingnan niyo yung Mateo 28 at pupuntahan natin yun. 19:20. Markahan niyo ngayon. Matthew 28:19-20. Humayo kayo at gumawa ng mga alagad. O, make disciples. Yun ang business ng simbahan ng Iglesia. Make disciples. Ngayon, kung hindi ka nagiging disciple o alagad na lumalago, hindi ka makagawa ng alagad na lalago din upang magpalago sa iba. Kaya tayo-tayo na lang din. Hindi na tayo lumalago kasi hindi nga tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo lumalago sapagkat tayo individual ay hindi rin lumalago. Ay ang darating sa atin, katulad din natin. Sabi nga, you produce your own kind. Okay? You produce your own kind. Kung ano ka ang puno, yun din ang bunga. Diba? Kung babaliwalain natin ang kautusan ito, hindi payak, hindi sakdal at hindi kompleto ang ating pamumuhay ayon sa Kanya. So, aral, sundin natin lahat ang Kanyang kautusan sapagkat sinasabi ni Santiago, ni James, ang sino mang nakakaalam kung anong dapat gawin at hindi niya ito ginagawa ay nagkakasala. At kung ikaw man ay nagkasala sa isang bagay, lahat ay hindi mo na rin, lahat ay nagkasala ka na rin. Okay? So if you fail in one aspect, you fail the whole thing. Mga kapatid. So nakita niyo yun? Halimbawa, sa isang pag-aaral, meron kang 5 subjects. Napasa mo yung 4, bagsak ka sa isa, uulit ka ng grado. Di ba? Ganon din sa Panginoon. Kaya, mamuhay tayo ayon sa Kanya. Tanong, namumuhay ba tayo ayon sa Kanya? Pangatlo, mga kapatid, so, live for Him, live in Him, live by Him, and live for Him. Itong for Him, ito ang pag-uusapan naman yung pangatlo. Kung paano mamuhay sa Kanya. Namuhay tayo para sa kadakilaan at kapurihan ng Panginoong Yesus. Kaya nga sabi dito, sabayan niyo ako. Kaya nga, kung kayo kumakain, umiinom, o anuman ang ginagawa niyo, gawin niyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Mabigat itong katuruan na ito. Sa simpleng bagay na pagkain at pag-inom, bigyan natin siya ng karangalan. Ibig sabihin, sa maliit at malaking bagay, ang parangalan ay na kay Kristo, hindi sa atin, sa Kanya. Kaya magandang isipin ito mga kapatid, pagkat ito ang katuruan niya ng ating buhay Kristiyano. Ang magbigay ng kadakilaan at kapurihan sa Panginoon Jesus. Ay kung kinakahiya natin siya kasi hindi tayo nangangaral sa Kanya, ano mangyayari doon? Kararangal ba niya yon?
Tinatago natin ang buhay Kristiyano natin. Nahihiya tayong sabihin na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa makasalanan at ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ba ay mahirap gawin? Noong panahon ng COVID at hanggang ngayon may COVID, sa katunayan nga mga kapatid, itong aming reunion, family reunion namin, ay malungkot kasi yung mga mahal sa buhay ko. Pamilya ng isang anak ko, lahat sila nagka-COVID. Si doktora, nagka-COVID rin. Ang anak kong galing sa US, nagka-COVID rin. At ang aking kapatid at ang kanyang pamilya, apat sila, ay nagka-COVID sa ngayon. Sa ngayon. At ngayon nga, haba ako'y nagme-mensahe sa inyo ngayon, sa oras na ito, ay hinahatid ko naman ng aking anak na isa papunta at ang kanyang pamilya papunta sa Japan. So bakit ko nabanggit? Yung panahon ng COVID, tayo ay masyadong takot kasi maraming nagkakasakit, maraming mamamatay. Okay? Crisis. Pero anong mahigit na ang lalong malubhang crisis pa mga kapatid ay ang mga taong namamatay na walang Kristo sa buhay. Kaya dapat tayo kumilos. Kumilos tayo. Sa paligid natin, marami dyan na nangangailangan ng kaligtasan sapagkat kailangan nila ang Panginoong Jesus. Kaya kung hindi tayo gumagawa nun, paano natin masasabing namumuhay tayo na marangal at katadakila ng Panginoon? Ang buhay at kamatayan ay para lang sa kanyang kakurihan at kadakilaan. Ibig sabihin, nabubuhay tayo ngayon dahil sa Kanya, para sa Kanya, sa Kanya. At kung tayo mamatay, para sa Kanya rin, para sa Kanya rin. At ito ang napakaganda nga na binigay sa atin ni Pablo sa Roma 14:8. Kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Roma 14:8. Mga kapatid, napakagandang challenge sa atin na tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. At kung mamamatay tayo, para sa Kanya. Kaya ang magandang tanong is, nadadakila ba? Nabibigyan bang karangalan ang Panginoong Hesus sa aking buhay ngayon? Sa aking mga ginagawa? Sa aking pagsasalita? Sa aking pamumuhay? Nandun kaya ang karangalan at kadakilaan ng Panginoon? Ano ang motibasyon ko sa paglilingkod? Makilala ako o madakila ang Panginoon? Magkaroon ako ng mabuting buhay, although hindi masama yun, pero pansarili o para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo'y kumakain ng laman ng Panginoon, sapagkat siya nga ang tunay na tinapay ng buhay, at kung tayo umiinom ng kanyang dugo dahil siya rin ang buhay buhay na nagbibigay, ang dugo na nagbibigay buhay, ay dapat lang na tayo mamuhay na karapat-dapat, kapuri-puri at ikararangal niya, di po ba? Mga kapatid, kaya dito sa ating kapatiran sa pila, sana makilala ng mga tao sa komunidad na tayo ang mga taong namumuhay kay Kristo, nakasama si Kristo, namumuhay ayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesus, at namumuhay para sa Kanya. Sapagkat kumain nga tayo ng Kanyang laman at uminom ng Kanyang dugo. Sumasampalataya tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa ating paglalagong, pagsusummarize, ito lang po ang mensahe natin sa oras na ito para sa inyo. Gawin natin at alanhanin na mabuhay tayo sa tinapay. At tatlong bagay ang nakikita natin: mabuhay sa Kanya, live in Him, mabuhay ayon sa Kanya, live for Him, by Him, according to Him, at mabuhay para sa Kanya, for Him. Bakit? Si Kristo ang tinapay
ng buhay. Ang sino man sumampalataya sa Kanya at lumapit sa Kanya ay hindi mauuhaw at hindi magugutom. Nandun ang kagalakan, nandun ang kalakasan, at nandun ang kakayanan ibibigay sa atin. Sumabuhay tayo, kumakain, napupuno ng tinapay ng buhay. Yan ang pundasyon at yan ang buod ng buhay Kristiyano. Ang uminom ng dugo ng Panginoon at kumain ng kanyang laman na nangangahulugan lang na tayo ay sumasampalataya, naniniwala, tumatanggap, at nananatili sa kanyang lumalago na kawangis ng Panginoong Jesus. May kasabihan niya, you are what you eat. Kung anong kinakain mo, yun ikaw. Alam natin yan, mga kapatid. Kung ang ating pananampalataya at pagkain ay ang Panginoong Jesus, magiging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. Yan lang po mga kapatid, magpalayawa tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong umaga at sa muli po nating pagkikita ay magandang malaman na tayo, bawat isa, ay lumalago sa Panginoon, ayon sa Panginoon, at para sa Panginoon. Manalangin po tayo. Amang Diyos, salamat po sa iyong anak. Ang tinapay ng buhay na nagmumula sa langit, napunta sa lupa upang makita namin ang kanyang buhay, upang sumampalataya ka sa kami sa kanya at magkaroon kami ng kasiglahan at kagalakan sa kanya, kalakasan at kakayanan na nanggagaling sa kanya. Salamat Ama sa oras na to at sana po ay maging kapuri-puri at karangal, kadangal-dangal ang lahat ng bagay dahil kami po ay sumasamba, kami po ay lumalapit na may kagalakan at ang araw na ito ay ipagdiriwang namin dahil kayo po ay sumasa amin. Panginoong Hesus, salamat. Ikaw ang tinapay ng buhay na may bigay sa amin ng lahat naming pangailangan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen.